Mga kapatid, good morning. Nandito tayo ngayon sa yard. Sisecure tayo ng load. Ayan, nasa loob. Kasi kita nyo naman, oh, napakahangin at napakalamig dito sa labas, ano? Pasok na tayo. So, ito yung load natin, ano? Yeah, ito yung load natin. Nahagisan ko na ng straps. Kung makikita nyo, yan. No? Meron pa isa dyan. So, ihigpitan lang natin yung mga straps, ano? And then, tatarpan natin yan, mga kapatid, mga brad, ano? Sunday morning dito, yung load na to is papunta ng Massachusetts. Walang S. Massachusetts, USA. So, madugo. Dito tayo mag-start. Buti na lang, no? Dito tayo tatarp sa loob, eh, no? Itak natin itong ano. Kasi nakabukas yung gate namin, eh. Itak natin si Alex. Pero may kailangan pala akong ano yung kay Alex. Wait. Kasi merong isang ano, sensor na hindi gumagana. I mean, hindi nagre-reset. So, try ko na ano, patayin yung main. Yan. Sakali mag-reset yung sa side detection nya, no? Blind side detector nya, no? Blind side sensor yung sa gilid, mga kapatid. Yun yung black doon, yun somewhere doon. Hopefully mag-reset, ano. So, stopan na natin ito kasi magtatarp pa tayo. Buti pa tayo rito ng mga ano, isang oras pagtatarp, no? Kaya secure natin ito mabuti, mga kapatid, kasi ang layo ng Massachusetts dito is, may S ba yung Massachusetts? Curious ako tulad. Walang S yan. Sa kanta na lang dito. May kanta yan sa bread ba yun? So, ang layo nito from here sa yard hanggang sa Massachusetts is 3,000 kilometers. So like almost 2,000 miles, no? So kailangan secured talaga tong load natin, ano? Ano meron dito? Okay lang yan. Oops. Pagka ganito ang pag-sisekuran, no, pag winter, okay lang kahit mag-tarp pa ako maghapon, no? Kesa yung sa labas, naku, mahirap yun. Masakit sa kamay, mga kapatid, ano? Pero dito sa loob, warm. Pagpapawisan ka rito. Isa pa. Ayan. So, tapusin ko lang tong pagsisecure ko at pagtatarp, mga kapatid, ano? Then kita-kita tayo kapag, ayan, natarp na natin. Ayan,
Ayan ang finished product mga kapatid ng ating pagtatarp. Pagod. Alas 9 na. So, from 7:15 hanggang alas 9, halos 2 oras yung pagsisecure ng load. So, bali 3 tarp yung ginamit ko, Ayan. Good to go na to, Nandiyan yung truck natin. Pinapainit lang natin kasi malamig sa labas. Then, lalarga na tayo. Pero titimbangan muna natin. Bale, meron pala ditong isa na hindi ko pa nahigpitan. Ito. Kasi ayan, nakatukod sa gulong. And then yung kabila. Ito. So, ito, iuusog ko to. Iuusog ko doon. And then, ito, ilalagay ko dito. Para magkaroon ng isang available dito, Alright. Buksan na natin yan. And then, bago natin anuin pala yan, kailangan mag-jacket tayo kasi bukas siya na steady Basang-basa ako ng pawis. Hirap maglabas-masok na basa ng pawis tapos lalabas ka dyan. Nako, sakit ang aabuti natin. So, pasok ko na to. Tuloy-tuloy ang mga biyahe natin. Ito yung biyahe natin. Pupunta ng Massachusetts, USA. Galing dito sa Winnipeg yard namin, So, isang magandang umaga mga kapatid. Ayan, nasa daan na tayo mga brad, mga kapatid, medyo hindi maganda yung visibility. Lalo na kapag yung open area, Ito may mga building, may sumasalo ng snow. Pero, paglampas niyan at open field na naman yan, halos di mo makita yung kalsada gawa ng blowing snow. Nandito pa tayo sa Winnipeg, nasa perimeter highway tayo, heading sa highway 75 papunta ng US border, kaya medyo nagbabagal-bagal lang tayo mga kapatid, kasi mahirap na, hindi natin alam. Along the way, meron dyan nasiraan, nasa gitna, di ba? Hindi mo makita. Or may nagkarambola. Kaya focus talaga sa daan, Yung mata talaga malayo yung tinatanaw. Pag meron nagpulahan na, or nagbi-blink na hazard dyan, pay attention talaga, mga brad, Kasi mahirap magbiyahe talaga ng winter time. So, dinouble check ko lahat. It's 3,020 kilometers ang layo natin sa delivery mula dito sa yard hanggang doon. More likely kung ganito ang panahon, I think dito lang naman yan sa area ng North Dakota, Canada, Dito sa Manitoba. Kakayanin yan ng 3 days. Pero hindi naman tayo magmamadali. Kukunin natin ng 3.5 days, So, more likely magdi-deliver tayo ng Wednesday morning. Kasi linggo ngayon, Lunes, Martes, so that's 3 days of driving. And then Wednesday, para hindi tayo magmadali, Kasi kung sabihin ko 3 days di-deliver ko to, then I'll maintain yung speed na medyo mabilis. Like dapat at least 100 to 105 ang speed ko. Pero sa ganitong condition ng kalsada, kailangan magdoble ingat, dahan-dahan, hindi natin kailangan magmadali. Wala namang hindi naman minamadali itong appointment nito, Tatawag ako para sabihin kung kailan ko i-deliver. Basta within this coming week kailangan ma-deliver ko. So I have enough time para
i-deliver to. So yan, kita nyo, di ba? White out. Talagang ano, no? Yung yan, open na kasi, di ba? So hinahangin yung snow papunta rito sa dinadaanan. So iba yung pag-iingat. Lagi ko sinasabi, kailangan yung mata laging nasa kalsada at yung kamay nasa manibela. Then talasan ang mata kung hanggang saan ang kayang abutin ng yung paningin, kailangan. And then pag may ilaw, talagang alert ka dapat. Pag may ilaw, no, nag-hazard, nag-red yung brake light, nako. So yun ang sitwasyon ngayon dito mga kapatid, kitang-kita nyo. Well, samahan nyo ako sa biyahe na to hanggang sa ma-deliver natin. Isang magandang umaga sa lahat. Ayan, good morning mga kapatid. Nandito tayo ngayon, papasok ng US border. Pero makikita nyo kung gaano kahaba yung pila, oh. Ayan, oh. No? Simula doon, no? Ay, nako. Na-delay na tayo ng isang araw. Kahapon ng tanghali, sarado ang kalsada. Kaya nag-stop tayo dyan sa may Flying J sa may St. Agat sa Manitoba. Pero until now, eto, bukas na. Pero of course, nagkukubahog lahat ng truck driver para pumunta sa US border, no? Kaya ayan, ganyan kahaba ang pila mga kapatid. Hindi natin alam kung hanggang kailan yan, kung ilang boot ang bukas. Pero yan, ganyan kahaba. Tara, balik na tayo. Umaandar sila. Okay. Ay, nako. Mga kapatid. Ay, tingnan natin kung hanggang kailan ito. Magdadaan-daan tayo para hindi gagalaw yung ating yung ating clock, Good morning. Dito tayo ngayon sa Menomonee rest area, no? Dito tayo nagpahinga. Start of the day natin. Check natin yung ating load, Bale, hindi ako dito nakapark. Pumasok lang ako ngayon dito. Nandun ako sa gilid. Sa gilid ako nagpark kagabi, mga kapatid. Pero lumipat ako dito para makapag free trip ako, Para ma-check natin yung mga straps kung mahigpit pa. Tsaka yung load natin. Isa sa favorite natin tong stopan. Sine-check lang natin yung mga straps kung lumuwag, Sikip naman sila, so ito, may lumuwag na isa. Malamig. Minus 22 rito mga brad, So yan, okay naman ang hub oil, walang problema. Mukhang nabubunot na to, Okay lang yan. Sa likod naman yung katabid pala natin dito, bull hauler, mabibilis yung mga yan. Itong mga ito,
walang speed limit yung mga yan. Tsaka walang mga ano yan, ELD, no? Takbo lang ng takbo tong mga to kasi livestock ang dala-dala ng mga to eh. Kaya minsan nakakakita akong ganito. Kahit 65 yung limit, ang takbo nila 70, 75. Mabibilis tong mga to. Yan, yung mga yan. Bull hauler yan. Mga livestock, baboy, ganon. Ngayon ko kung anong karga-karga niya. Meron yan. Meron laman yan. Naamoy ko eh. So bubuksan natin tong ano, tong ating hood ano. Mabilisan lang mga kapatid para masilip natin ano. Kasi at least one time during sa ikot ko eh tinitingnan natin yung parang naano na yung ano niya eh, no? Dito yan eh. Bakit ano? Ayaw nang gumalaw ng ano. Hindi na naglalak ah. Ito, yung water separator natin, mga ayan, yung water separator natin mga kapatid ano. Papalitan natin yan ano. Papakita ko sa inyo paano magpalit. Meron na akong filter tsaka yung pambukas nito. Later during this day, hindi naman masyado malamig sa banda ron ano. Papalitan natin yan. Silipin lang natin yung ating engine bay, no? Hindi ako nagpapa engine wash ngayon eh dahil malamig ang panahon ano, baka mamaya magkaroon ng problema kaya namumuti kung makikita nyo no. Silipin natin. Silipin natin ang ilaw ano. Mamaya eh natatanggal-tanggal na dyan ano. Yung steering column natin, napaka-importante. Kailangan din natin maggrasa. So dalawang kailangan natin gawin ano. Papalitan natin yung fuel separator, water separator, fuel separator tuloy. Yung water separator tsaka maggagrasa tayo. Pag hindi malamig dito sa Amerika. Ayan o. Kailangan maggrasa na. Ayan, puno na. Papalitan natin yan. Yung ano natin, coolant, okay siya. And then, ito, magdadagdag din tayo. Ayan o. Kita nyo, nasa minimum na siya o. Bibili ako niyan, magdadagdag ako. Dextron 2 or 3. Bibili tayo niyan. So yun lang mga kapatid ano. Tuloy-tuloy ang biyahe natin. Kita-kita tayo sa daan. Maya-maya lang. Ayan mga kapatid ano. Papalitan natin tong fuel separator ano. Nakabili na ako ng tools ko para patanggal dyan. Pati yung filter. Ano? Ayan, ito yung filter. Fleet guard. No? Mas mura siya ng konti pero parehas ang quality. Bale, binuksan ko na to, tong taas ano. Para magkaroon ng hangin. Tapos dinrain ko yung diesel tsaka yung tubig ano. So alisin na natin ito no. Actually ganito lang yan eh. Yan. So natanggal ko na yan, naluwagan ko na. So dire-diretso na lang yan, kakamayin ko na lang. Para matanggal siya totally. Yan. Okay. Set aside natin to dito no. And yeah, ito yung pinaka buksan muna natin tong ano,
para dito natin siya ilagay sa kahon. So meron siyang o-ring ano. Tingin ko ito, ganito na to. Ito yung o-ring niya. Ewan ko kung saan ilalagay yung o-ring. Sa ibababa o ano. Yun. May o-ring ba yan sa baba o dito lang? Ewan ko, no. Ito dito mismo sa ano. Pero hindi ko napapalitan yung o-ring yan. Pero parang ano, parang madumi I-drain na pa natin to lahat. Pero ito yung kulay niya, no, mga kapatid. Talagang ano na siya. Wala na, oh. Itim na itim na. Okay. So, lagyan natin to dito para itapon natin, i-dispose natin later. So, yun. Ganun lang. So yan, ikabit na natin ano. Ibabalik lang natin tong cover nya. May spring yan. Lagyan natin ng diesel, no? Kalimutan ko pang malagyan ng diesel yan. Kasi hihigop ng hangin yan pagka hindi ko nilagyan ng diesel yan. So kumuha na ako ng diesel. Nung nagpa-fuel ako, ito, kumuha na ako ng diesel. Lalagyan natin yan. So kailangan tayo din na mag-maintain, no? Ganun lang natin ng diesel yan hanggang dyan sa labi niya. Yan. Okay na yan. And then babalik lang natin to. Yan. Then higpitan natin. Then good to go na tayo mga kapatid, ano? Tumigil lang ako dito para palitan yan. Huwag masyadong okay na yun. So i-start natin. Tingnan natin kung hindi magkakaroon ng hangin, ano? Hopefully hindi, ano? And balik na tayo sa kalye. Meron pa tayong 2 oras. So yan mga kapatid, pinandar na natin yung makina. Okay na. Ayan, oh. Kasi nag low pressure na ron fuel low pressure ang lumalabas sa dashboard ko kasi sobrang dumi na nitong aking fuel separator, water separator, fuel na naman. Bale first time kong nagpalit, ano, nakadalawang change oil na ako. Hindi ko pa pinapalitan yan kasi sabi naman nung ano okay pa, pero bumili na ako ng filter at saka itong pambukas. And then may nakita ko sa Amazon, bibili na lang uli ako ng ganyan, mga refill, ano, para every time na tumaas na yan, palitan ko na kaagad. Hindi ko na hihintayin na mag-signal yung low fuel pressure, no? Hindi na natin hihintayin yon. Baka may masamang epekto yon. Sabi naman ni Ryan, ni Manlalakbay Bihero, okay lang daw yun. I-drain ko lang.
then okay na uli, no? Kasi siyang pinagtatanungan ko, mga brad, mga kapatid, ano, si Manlalakbay Biyahero, kasi mekaniko yun eh, tsaka Volvo yung sa kanya, yung truck niya, matagal ng owner operator, so mas marami siyang alam. So kung papapalitan ko yan sa shop, abay gagastos pa ako dyan, di ba? Ngayon kaya ko naman, so ako na lang ang nagpalit. Okay, ito, lalagyan ko ng power steering fluid. Bibili lang ako sa Flying J. Bukas sasalinan ko yan kasi nasa minimum na, mga kapatid, ano. Nakakalimutan ko yan eh. Nasa minimum na siya. Mahirap. Okay, larga na tayo. Tuloy-tuloy ang biyahe natin, mga kapatid. Isang magandang hapon.